Alam mo ba ilang mga Pilipino ang namatay dahil sa pinakamatinding salot sa modernong panahon? Ano nga ba ang salot na ito? Magandang araw kabayan! Samahan ako at ating tuklasin ang mga kamanghamanghang kaalaman, misteryo at mga balita sa ating kasaysayan. Noong 1918, ang Pilipinas ay isang kolonya ng Amerika. Ito ay matapos magapi ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa digmaan sa Manila Bay, mga 20 taon na ang nakararaan. Pagkatapos, sumiklab naman ang digmaang Pilipino-Amerikano nang inakala ng mga Pilipino na ang bagong tagapagligtas ay isang bagong dayuhan pala na manunukil. Matapos ang 2 dekada ng digmaan at pasifikasyon, tuluyang nasakop ng Estados Unidos ang Pilipinas. Dinala ng mga Amerikano ang kanilang demokratikong pamamahala. Itinatag ang pamahalaang sibil. Nagpatayo sila ng mga paaralan tulad ng mga gusaling Gabaldo. Sa panahon din ng mga Kano, naging masigasig ang pagpapahalaga sa kalusugan. Nagpatayo sila ng colony para sa mga ketong o leprosy sa Culion, Palawan. Itinatag din nila ang sentrong ospital na pampubliko, ang Philippine General Hospital ng University of the Philippines. Ngunit sa taon ding iyon, naranasan ng Pilipinas ang bangis ng isa sa pinakamalagim na salot sa kasaysayan. Ito ay ang Trangkaso Espanyola o mas kilala sa tawag na Spanish flu. 4 na taon bago ang pananalasa ng salot, sumiklab ang unang digmaang pandaigdig sa Europa. Ang tinaguriang digmaan na tatatapos sa mga digmaan ay nilahukan ng 70 milyong sundalo mula sa 60 mga bansa, kabilang na ang Amerika. Ano ang kinalaman ng Spanish flu sa World War I? Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika o CDC, walang tiyak na teorya kung saan at kailan nagsimula ang salot. Sa Estados Unidos, ang mga unang kaso ng sakit ay naiulat sa mga kampo militar sa Kansas noong tagsibol ng 1918. Kumalat ito sa iba pang bahagi ng US at sa buong mundo hanggang sa katapusang mga araw ng taong 1919. May mga teorya din na ang virus ng pandemiko ay mula sa tinatawag na H1N1 strain na galing sa ibon, manok at mga kauring hayop. Ito ay umiikot na umano sa Europa at nadala ng mga sundalong sumali sa digmaan mula pa noong 1915. Hanggang sa ito ay nag-mutate at mas lalong naging virulent o nakakahawa. At kumpara sa ibang uri ng trangkaso, mas nakakamatay ang Spanish flu sa mga bata, malulusog at may malakas na resistensya sa katawan. Kwentong-kwento din paanong tinawag itong Spanish flu. Hindi dahil galing ito sa Espanya, kundi tanging ang mga Kastila lamang ang nagbalita tungkol sa pananalasa ng salot sa kanilang bansa. Dahil neutral sila sa malaking digmaan, kaya't walang dapat itago na kwento at balita. Umabot sa 500 milyon o ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo sa panahong iyon ang nadapuan ng Spanish flu. Tinatayang mula 50 hanggang 100 milyon ang namatay. Kabilang dito ang humigit kumulang 675,000 na mga Amerikano. Kwentong-kwento rin noon na mas lumala ang pananalasa ng salot pagdating ng Oktubre ng taong 1918. Mula Apari hanggang Hulo ay matinding tinamaan ng Spanish flu ang mga Pilipino. Ayon pa sa kwento, pinakamalubhang tinamaan ang mga bayan at lalawigan na may mga daungan o pantalan. Sa Pangasinan halimbawa, umabot sa 7,886 ang namatay. Sa Iloilo naman, di bababa sa 5,200 ang nasawi. Sa Leyte naman, mahigit 5,000 din ang nawala ng buhay. Sa Cebu, pumatay ang Spanish flu ng 4,105 katao. Mahigit din sa 3,100 ang namatay sa bawat isa sa mga lalawigan ng Samar, Pampanga at Albay.
Pinakagrabing tinamaan sa Mindanao ang Misamis kasama ang Cagayan de Oro kung saan 1,240 ang nasawi. Mahigit 1,000 din ang namatay sa Zamboanga at 774 naman sa Davao. Kahit sa bulubunduking Benguet, 874 ang namatay sa Baguio at karatig na lalawigan. Sa buong kapuluan, tinatayang mula 70,000 hanggang 90,000 ang namatay dahil sa Spanish flu.